Magandang umaga mga kasiswang! I'm back! So ayan mga kasiswang, kung magtataka man kayo bakit ako bumalik ulit sa pag-vlog sa aking YouTube channel dahil parang na-miss ko lang na mag-content, mag-vlog sa YouTube channel. So yun lang. Medyo kasi tawag dito, may pinagdaraanan kasi ako before kaya hindi na muna ako 3 years din, almost 3 years akong hindi nakapag-vlog sa aking YouTube channel since 2023 to hanggang ngayon. Parang 3 years ang nun. Tapos ang ending, wala kasi yung ads ko kaya medyo na-stress ako. At hindi ako nakapag-content na parang tinamad na din ako kasi syempre diba, parang sabi ko parang wala na to. Kaya ang ending mga kasiswang, trinay ko lang ulit ngayon na buhayin ulit yung aking kasi sayang naman yung ating 31,900 na subscribers at nag-aabang talaga sa aking vlog sa aking YouTube channel. Kaya naman mga kasiswang, pipilitin kong makapag-update na ng vlog sa aking YouTube channel. Pero ang topic natin ngayon mga kasiswang, yung parang wini-wishlist si Herlin Budol na sumali ng Miss Universe 2027. Payag ba kayo o hindi? So ayun mga kasiswang, pag-usapan natin ngayon ang pagsali ni Herlin Budol sa Miss Universe 2027 kasi parang may nabanggit siya sa Facebook na parang sa post na parang may balak siyang sumali sa Miss Universe 2027. Pero dahil may balak siyang sumali sa Miss Universe 2027, marami ang umalma at nagalit, parang ibang tao. Bakit kayo bang sasali? So, kayo ba ang magagastos para kay Herlin Budol sa kanyang lahatang gastos sa sa Miss Universe? So, ang akin lang, wag kayong magsalita ng kung ano-ano na makakasakit dun sa tao. Kumbaga parang sabihin niyo na lang sa social media para hindi kayo makasakit. Sabihin niyo na lang, congrats, sana pumasok ka, sana ma-achieve mo yan, sana tawag doon, umariba ka pa, mag-improve pa yung mo pagdating sa skills. Dapat ganun na lang yung inaano ng mga tao kasi once na nagiging judgmental tayo sa ibang tao, pangit kasing pakinggan, lalo sa sa tenga ng ibang nakakarinig at lalong na sa alam mo na, pagpasensyaan nyo na. So ang akin lang mga ka-aswang, wag nating i-judge si Herlin Budol kasi di ba nung sumali siya ng Binibining Pilipinas, first time niya lang nung sumali. So, paano siya naging first runner-up? Kumbaga parang title na din yung salitang first runner-up. Kahit sabing first runner-up siya, at least meron siyang titulo at maipapakita na legit na first runner-up siya. Ibig sabihin, dahil nakakuha siya ng titulo na first runner-up, ibig sabihin, may ibubugas siya at may laban din talaga si Herlin Budol sa sa pagdating sa audience impact, kanya na talaga. So hindi na natin masisisi si Herlin Budol na yung audience impact talaga, marami talaga siyang kanya na talaga yung audience impact. Pati yung pasarela, pagdating sa swimsuit, sa kanyang body, talagang taga kung taga. Tapos ang ganda pa ng tindig niya, syempre matangkad diba si Herlin Budol. So yun ang nakita ko. Pagdating naman sa talent, kasi syempre diba sa Binibining Pilipinas may best in talent, may mga ganyang mga nakukuhang mga prize or major award. So nakuha niya yung major award ng best in talent kasi kumanta siya tapos sumayaw. Tapos sa Q&A naman, medyo slight, nakakapag naman si Herlin Budol, nakakapagsalita naman sa Q&A. Kaya lang, ang lang talaga, pag inunahan ka din naman kasi ng kaba sa Q&A, is doon ka lang siguro magbabakil. So, ang akin lang mga aswang, dapat malayo pa lang kung sasali si Herlin Budol sa Miss Universe 2027. Ang payo ko lang sa kanya, malayo pa lang.
kumuha na siya ng ano, or magpaturo na siya. Kumuha na siya ng magtuturo sa kanya sa Q&A. Para bago man dumating yung paglaban niya or pagsali niya sa Miss Universe 2027, at least handa na siya. Kasi pagdating sa pasarelo, wala na akong problema sa kanya. Sa Q&A lang tayo. Kailangan may mahanap siyang mentor niya na magtuturo sa kanya na magaling magturo pagdating sa Q&A. Yun lang naman kasi talaga ang problema ni Herlin Bodol, kasi yung lahat na paglabas niya ng ano, galing ng backstage, paglabas niya sa harapan ng mga tao, kanya na yun yung audience impact. Talagang pasabog na talaga siya doon. Wala na siyang pakialam. Kasi kaya niya ng ano, yung pasarili niya, kasi mukha na siyang Latina doon. Pasabog talaga, pasabog. Mapapalakpak ka na lang, tapos mapapahiyaw ka na lang sa kanya. Kasi kumbaga parang mapapahanga ka na lang sa kanyang pagtalbog at pag-indak ng kanyang balakang habang siya ay lalakad sa kanyang pasarela sa long gown. Ang galing niya talaga. Perfect niya talaga yung long gown, pati yung swimsuit. So, ang ano ko lang talaga kay Herlin, yun lang naman talaga ang problema ni Herlin, yung kanyang Q&A, yung com skills, doon lang siya. Pero pagdating naman sa ano, sa iba pang ano na, mga achievements sa ano, sa mga beauty contest, kung makikita niyo mga kasiswang yung kanyang naging laban sa Miss Grand Philippines, nilamon talaga ni Herlin Bodol yung mga kasama niya doon sa talent. Tapos yung sa lahat na ano na activities ng ano ng Miss Grand Philippines, talagang nilampaso niya talaga yung mga bitirana. 'Di ba? Ang dami niya mga bitirana doon, mga kalaban. Hindi ko lang alam kung kabatch sa ni Michelle Arceo noon. Basta nilamon-lamon niya talaga doon yung ano, tapos kuha niya talaga yung ano, yung audience impact talaga. Yun nga lang talaga pagdating na sa com skills, doon siya na ano, nalalaglag, doon siya na wawala. So, kailangan talaga may mahanap siyang magaling na mentor na magtuturo sa kanya sa Q&A. Para once na naturuan siya, ewan ko na lang talaga kung hindi kayo mapapabilib sa kanya once na naturuan siya at na master niya yung Q&A. Baka humanga din kayo sa kanya na parang Gasini Ganados, di ba? Tingnan mo si Gasini Ganados, hindi naman talaga siya magaling talaga pagdating sa com skills. Pero, di ba nung Miss Universe, nung paglaban ni Gasini Ganados, hanggang top 10 lang siya. Hindi na siya umabot ng top 5. Pero sa Miss Grand International naman, di ba, to the highest level talaga si Gasini Ganados. Di mo akalain na makakapasok pala siya ng hanggang top 5 ng Miss Grand All Stars 2026. Kaya lang, binatikos naman siya nung Latina ba yun na judge ata yun. Kaya nag-viral din yung matandang yun na na beauty queen. So ang akin lang naman mga siswang, wag nating i-judge yung kakayahan ni Herlin Budol. At wag nyo namang hilahin siya kaagad na porque nag-post siya sa social media na parang gusto niyang sumali sa Miss Universe 2027. Magdadaldal na kayo at magsasalita na kayo mga negative na ikakasira niya para lang hilahin siya na hindi, or para lang ba ginagawa niyo lang ba yung mga negative na mga sinasabi niyo sa social media para mawalan na lang siya ng gana na sumali sa Miss Universe. Ito payo ko lang sa inyo mga kasiswang, kasi alam nyo, pagdating sa beauty pageant, hindi naman lahat na sumasali dyan sa beauty contest is minsan nakakahanap sila ng handler. Yung iba kasi nagsasarili lang sila ng gastos. Kaya huwag kayong bida-bida sa social media na parang kala nyo, kayo yung may hawak kay Herlin Budol. Kayo yung kanyang handler na magpapasuot at magsasagot ng or susuporta sa kanyang susuotin, sa gown, sa kung ano-ano pa man. So maging fair kayo mga siswang, kasi alam nyo,
pag ganyan na negative kayo sa ano sa social media, marami din ang nakakakita, hindi lang yung may mga bash, kumbaga parang kung maraming bashers si Herlin Budol, marami ding hindi din, parang tawag doon, marami din siyang kakampi. Kung maraming bashers, mas marami din kakampi si Herlin Budol kasi yung tao wala namang ginagawa sa ano sa inyo. So, maging ano na lang kayo, maging mapagkumbaba na lang kayo, mahalin nyo na lang si Herlin Budol, kasi sarili namang ano, kandidata natin yan, or iisang ano lang naman din yan, Pilipina din naman si Herlin Budol. So, wag na nating siraan, bagkos, sabihan natin na, oh, improve mo yung ano mo, ganyan, o ganyan Herlin, ganito ang ano, iwasan mo, o ganyan, ganyan, i-improve mo pa yung kung skills mo, magpaturo ka pa ng ano, i-master mo pa yung Q&A mo. Dapat yung mga ganun, hindi kayong nang babash kayo. So, ayan mga kasiswang, hanggang dito na lang aking vlog for today. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng aral. Tsaka wag na din kayo mang-bash. Yun lang ang masasabi ko sa inyo kasi ang pangit na marami kayong kaaway. Para naman i-bless naman kayo ni Lord. So, ayan mga ka-siswang. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Carla Talks. Like and share, click the notifications bell button for more updates, and please comment down below. Yun lamang po mga kasiswang. Bye!